Bibig, sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time matungkol sa usaping bare minimum. Ayan po, para sa mga yes friend natin na hindi alam or hindi familiar sa terminolohiyang bare minimum. Ito po yung klase ng treatment or pagmamahal or efforts na ginagawa ng partner mo sa pinakamatumal na paraan. 'Di ba? Kumbaga, yung alam mo naman na kaya naman niya pero hindi niya ginagawa, 'di ba? Na alam mo naman na may ibubuga siya, sadyang hindi lang niya tinotodo pa, 'di ba? Kumbaga hindi kasi nasagad. Kaya lagi kang nabibitin. 'Yon, 'di ba? Kumbaga walang pagkukusa kung hindi mo pa sasabihin, hindi niya pa gagawin o hindi naman kaya. Halimbawa, meron siyang kayang gawin na alam mo naman na ay, very good siya sa part na 'yan, pero pagdating sa iyo, ay, yun na 'yon. 'Di ba? Meaning, again, alam mo naman na kaya niya pero hindi niya ginagawa ang best niya. O, 'di ba? Kasi hindi natin alam, no? Baka hindi niya talaga kaya, we. Duda ako, nagawa mo nga yan sa mga ex mo. O hindi naman kaya nagagawa mo nga yan sa kabit mo. Tapos pagdating sa kanya, hindi mo magawa ng maayos, hindi mo magawa ng tama, bahala ka dyan. 'Di ba? Or masasabi natin dito, no, na baka hindi ka niya gaanong mahal, hindi ka sobrang mahal, or hindi ka talaga niya mahal at all, 'di ba? Masakit man pakinggan pero isa yan sa mga nakikita kong dahilan, 'di ba? Kung bakit ang treatment niya sa iyo ay malamala lang, 'di ba? For example, kumakain kayo. O, 'di ba? Nasa karinderya kayo, kumakain kayo ng mga silog-silog. Ayan, na magugulat ka na lang, ay, grabe naman. Ang sarap naman ng ulam niya, pork chop. Tapos, ang in-order niya sa'yo, ketchup. O, diba? Yan, bare minimum yan. Diba? Yung alam mo naman na kaya niya palang bumili ng pork chop eh. Bakit sa kanya lang? Bakit wala akong ganun? O hindi naman kaya bakit hindi kami naghati? 'Di ba? Para kahit papaano maiparamdam niya na, "Oh, special ka." 'Di ba? Kahit isang pork chop lang ang kaya kong bilhin, hahatian kita, ganong kita kamahal. But since bare minimum lang ang kaya nang i-offer sa ng taong yan, syempre pakialam niya naman sa iyo, 'di ba? Kasasarilihin niya yung pork chop na 'yon. O kaya hi hello po no sa mga yes pre natin na nagsasabing, ay, ako pag nagmahal ako, mataas ang standards ko sa pag-ibig. Hindi ako basta-basta magpapapasok ng kung sino-sinong tao sa buhay ko. Talaga namang sasalain ko kung sino yung magiging jowa ko. Tapos, bugs, kinikilig siya sa bare minimum treatment sa kanya. Ayan double standards ka dyan, be ha? Ay nako, alam niyo mga yes friend, sa pag-ibig naman talaga, no, walang timbangan yan. Hindi natin nasusukat kung sino yung ganto, sino yung ganyan. 'Di ba? Lalo na sa mga mag-partner dyan, alam niyan, we'll never know kung sino sa inyong dalawa yung nagmamahal ng sapat at nagmamahal ng sobra. 'Di ba? Mahirap timbangin yan. Hindi mo pwedeng dalhin sa palengke at ipakilo sa mga tindera at sabihin na, sinong mas mabigat yung pagmamahal sa aming dalawa. Hindi ganun. But, through actions, and through the dedication of someone when it comes to relationship, dun nagkakaalaman. 'Di ba? Hindi mo yan pwedeng masukat, hindi mo yan pwedeng matimbanga, pero pwede mo yang maramdaman at doon magkakaalaman. 'Di ba? Kagaya sa usapin natin ngayon na dito sobrang obvious kung sino talaga yung nagbibigay ng kulang. Kumbaga hindi labis, kasi lagi talagang kulang, walang-wala talaga at all. Matumal ang bigayan, 'di ba? Ultimo sa maliliit na bagay na dapat ay sobrang basic lang, 'di ba? Na ginagawa mo sa isang relationship ay hindi pa niya kusang maibigay. 'Di ba? Like hatid sundo, 'di ba? Meron namang kotse, meron namang motor, pero hindi niya magawa 'yon na ihatid sundo ka kahit na wala naman siyang ginagawa sa buhay niya. 'Di ba? Bare minimum na rin 'yan. 'Di ba? Or other example, yung
feeling niya sobrang laking responsibilidad na yung pagbibigay sa'yo ng atensyon or quality time. Yan, bare minimum din yan. Hindi naaalala yung mga mahalagang okasyon sa relasyon ninyo, monthsary, birthday mo, kahit Pasko, nakalimutan kang batiin, di ba? Bare minimum yan. Ikaw pa yung magpapaalala, ikaw pa yung magpa-first move sa kanya, oy, Merry Christmas naman sa pagmumukha mo, ha? Tsaka ka lang niya babatiin ng Merry Christmas. At kapag nag-abot ka na ng regalo, ang sasabihin niya sa'yo, oh, thank you. Sorry ha, wala akong nabili para sa'yo. Busy kasi. Mukha mo. Sadyang wala ka lang pakialam dyan sa partner mo, di ba? Imagine sa isang buong araw, 3 beses lang siyang nag-chat. Bare minimum yan. Isipin mo, sa isang buong araw, 4 na beses siyang kumain, umagahan, tanghalian, gabihan, nag-midnight snack pa yan. Pero 3 beses lang siyang nag-message sa'yo. At lahat ng message na yun, puro reply lang din sa message mo. Wala siyang pagkukusa na i-chat ka ng sarili niya lang, di ba? Bare minimum yan. Kaya ikaw, yes friend, sana huwag kang mag-settle dyan, no? Especially if you are already aware that your partner is giving you the least. Kung alam mo naman sa sarili mo at nararamdaman mo na yung jowa mo or asawa mo, binibigay sa'yo yung pinakamatumal na klase ng pagmamahal. Pag-isipan mo. Diba? Kumbaga meron siyang, kung dadalihin ka niya sa isang mamahaling kainan sa food court yan, di ba? At alam mo naman na meron siyang kakayahan na bilhin ng kahit anong klaseng pagkain pa yan, di ba? Pero dadalihin ka pa rin niya doon sa tusok-tusok, di ba? Walang problema sa pagkain sa tusok-tusok, pero kung alam mo naman na capable siya at kaya niyang dalhin ka sa, yung nag-ano ba, yung romantic dinner ba? Pero dinala ka niya dun sa, alam mo na, chipipay, kanya. Magtaka ka na, diba? Kasi maaaring may pinaglalaanan siyang iba. Nag-overthink ka na ba? That's the goal. Charot. Well, mga yes friend, hindi naman natin sila masisisi, no? Kasi kadalasan, sila rin yung mga hindi talaga nakaranas ng tamang klase ng pag-ibig, tamang alaga sa pagmamahal, no? Kaya masaya na sila sa mga kahit kapiranggot lang, akala nila yun na yung normal. Diba? Kasi yung naranasan nila, yun yung minsang natikman nila, klase ng pag-ibig na, ganito lang naman, diba? Kasi ganito lang yung naranasan ko noon eh. Baka ganito lang yung tamang klase or approach when it comes to love. Which is, hindi nila alam or hindi sila aware na mali na pala yun. Diba? Bare minimum na pala yung nagagawa nila. So sometimes, it is okay and it is right to be vocal about what you feel sa partner mo. 'Di ba? Kung pakiramdam mo hindi ka nasasapatan, nakukulangan ka, pwede mo namang sabihin 'yan sa kanya, 'di ba? At siya naman yung magiging bahala diyan, no? Siya naman ang magde-decide at choice niya naman kung mag-e-effort ba siya na dagdagan yung klase ng pagpaparamdam niya ng pagmamahal sa iyo or mananatili na lang siyang ganoon. 'Di ba? So, for me, okay lang kung mag-demand ka. Diba? Sabihin mo kung anong gusto mo. Parehas kayong pumasok sa relasyon na yan. Malamang sa malamang maraming expectations kayong tinitignan. And that is normal. Lalo na kapag alam mong capable naman, again, for the end time, alam mong may kakayahan, sadyang ayaw lang gawin. Ay, sinasabi ko sa'yo, bay. Gumawa ka na ng bago mong dating app na account. Palitan mo na yan siya. Diba? At hindi ko naman sinasabing lahat ng klase ng tao na ikaw baka porket na feel mo, oh yung partner ko, never niya pa ako na-date sa ganyan-ganito na mamahalin. Syempre itimbangin mo rin naman. Huwag ka naman masyadong demanding din. Baka naman kasi hindi bare minimum yan. Talagang hindi niya pa afford or hindi niya pa kaya yung mga bagay na pangmalakasan, di ba? Pero when it comes to effort and actions, magkakaalaman naman dyan di ba? Yung simpleng paglilingkod sa'yo, di ba? Pag-aalaga sa'yo, kagaya ng pag-aalaga mo sa kanya, di ba? Diyan magkakaalaman. So, ikaw, kailangan mo ring i-assess yung sarili mo kung ano bang ginagawa or klaseng pagmamahal yung binibigay mo sa kanya. Kasi baka nga naman din, nire-reciprocate niya lang din yung natatanggap niya from you. So, again, going back, hindi mo rin naman ikaka-selfish kung hihingin mo yung reciprocation na binibigay mo sa kanya, which is deserve mo rin naman, di ba? So at the end, kung talagang sinabi niya sa'yo na hindi talaga kayang ibigay yung mga hinihingi or mga dinedemand mo without even trying, di ba? Hindi mo pa nga sinusubukan, puro reklamo ka naman. Then, let that person go. You deserve better.
Hindi ka basta lang option. Hindi ka palamuti lang sa buhay niya para lang masabing may jowa siya. At kung ikaw, alam mong ikaw yung tipo ng tao na bare minimum lang kung magmahal, sana ma-workout mo pa, no? O hindi naman kaya kung alam mo at tanggap mo sa sarili mo na ganyan ka na lang, hanap ka ng katapat mo. Yun yung best way. Hanap ka ng kagaya mo na yan lang din yung klase or level ng effort ng pagmamahal na kayang i-offer. Yung ibibigay sa'yo kung ano lang yung binibigay mo. Diba? Para naman win-win. Hindi naman win tas lose. Diba? Pangit naman yun. So para magkatapat lang kayo. Parehas lang kayo nagbabaliwan dyan. Oo, kasi diba wag mong sayangin yung energy at effort ng isang taong handang ibigay ang lahat sa'yo. Tapos ikaw, ang mapapala niya lang sa'yo, puro thank you. Diba? Salamat ha. Salamat babe. Salamat bibi. Diba? Kaya mo naman. Nagagawa mo nga sa ibang tao. Nagagawa mo nga sa kabit mo At di mo gawin sa kanya, diba? So, tandaan mo na hindi porket hindi niya hinihingi, ay hindi mo na ibibigay. You should know. Ikaw ang pinaka top 1 na tao na nakakaalam kung ano yung mga gusto at pangangailangan ng partner mo. So, dapat alam mo yan. At dapat ikaw ang pinaka nagpo-provide niyan. Huwag mong hintayin na iba ang magbigay niyan. Oy! Baka pag si Biboy Bibo ang nagpatikim dyan, ay, wala ka nang babalikan na jowa. Oo, sinasabi ko sa'yo, kung ako yan, ibibigay ko sa'yo lahat, pati sweldo ko ng isang buwan. Gusto mo ikaw na rin yung beneficiary ko sa pension ko O ayaw mong maniwala, ay, parang duda ka kay Biboy Bibo. Parang duda ka sa kakayahan ko, ha? O gusto mo ng sample? O sige, magda-down payment ako sa'yo ngayong gabi ng 500 pesos. Talagang ayaw mong maniwala, ha? Dudang-duda ka pa rin talaga, ha? O siya pues, ito na ang hinihintay mo, makinig ka para sa ating... Yes, friend! Lakasan mo nang muli ang volume ng radyo mo dahil baka ikaw na ang mapalad na mananalo sa gabing ito. Kanina nga po, ang hinihingi ko ay 3 klase or uri ng gulay. Gulay na pampahaba ng buhay, iwas lantutay. Okay naman, wag na natin patagalin pa dahil hawak ko na ang resulta. Congratulations sa pagmumukha mo! John Leyva! Congratulations! Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Ang sagot nga po ni John Leyva para sa hinihingi ko. Una ang kalabasa, sunod ang radish. Arte naman ng radish. Ano ba Tagalog ng radish? Di ko alam. Bala kayo. Mag-aral kayo. Hindi puro ako magmungudngod sa inyo. At mustasa. Ayan, diba? Okay naman mga yes friend, tandaan na ang pagkain ng gulay ay pampahaba ng buhay. Kaso pag nasobrahan, baka hindi ka na mamatay. Okay naman John Leyva, kung naririnig mo to, ang kailangan mo naman gawin sa mga oras na ito ay mag-send ng iyong valid ID at syempre ang iyong GCash number kung saan namin ipapadala ang iyong tumataginting na premyong 500 piso para sa ating... Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ako, Biboy Bibo. Kaya naman magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras, 9 p.m. to 12 midnight para sa ating BB time. Well, anyways mga yes, friend, magpapaalam na ako. Happy Monday sa pagmumukha ninyo. At ingat kayo palagi, kaya naman good night. Mwah, mwah.